Hi everyone! Welcome to the Empath Arc is another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Okay, Spirit guides, send me messages, ano love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipabati sa amin, pangaral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guides, send me more messages. Okay, think enough na muna ito. Devil. Six of Wands. The Chariot. Justice. Seven of Wands. Ten of Swords. Four of Wands. Kuha pa tayong isa. Bottom of the deck. Four of Pentacles. Okay, this is about relationship we're in. Ito po yung nangyari dito. Dahil parang naging makasarili yung partner mo. Ang iniisip niya, yung sarili niyang pangarap, sarili niyang goal, yung parang puro pakabig sa kanya. Na kung saan ikaw, parang bakit ganun? Partner tayo bakit puro ikaw na lang? Bakit puro ako yung dapat magbigay? Bakit puro yung sayo? No, parang sobrang naging makasarili yung person mo to the point na ikaw yung palaging nag-iintindi, ikaw yung palaging nagbibigay, ikaw palaging nag-uunawa. Na parang, kunwari yung pangarap mo, isinantabi mo in order to support him, dahil yun yung gusto niya. Pwede naman, di ba, pareho ninyong abutin ng kanya-kanya ninyong pangarap or in goals ninyo together, supporting each other, pero hindi. Parang ang gusto niya, siya lang pakikinggan. Kaya parang naubos ka, bigay ka ng bigay, tas di ba dapat give and take? Kaya ang nangyari, naging toxic ang relationship ninyo. Parang natrap ka dun sa isang relasyon na namamanipulate ka na ba ng taong to? Kasi parang sunod ka na lang ng sunod sa kanya, na hindi mo na nakikilala yung sarili mo. Hindi kasi yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo at pamilya mo, pero nang una hindi ka talaga nakikinig kasi naging sunod-sunuran ka na lang dito. Dumating yung point sa buhay mo na justice. Siguro dito medyo natauhan ka. Natimbang mo na sa puso't isipan mo kung ano mga nangyayari between the two of you. At naunti-unti kasi nauubos ka Nauubos yung pasensya mo, nauubos yung parang respeto mo sa sarili mo because of just doing everything that person wants. Hanggang sa dumating yung point na wala na, tapos na, end na. Ten of Swords dito, ibig sabihin, tinapos mo na yung chapter na yun ng buhay mo. Pero, I can sense here na darating yung time, etong person mo, makaka-realize yan. Yung sa pagkawala mo sa buhay niya, marirealize niya na, oo nga, napaka-immature niya, napaka-selfish niya, para maging lahat ay puro sa kanya na lang. The Chariot dito means, it signifies that your person, upon realizing all of those things, babalik yan sa'yo. Tatry niyang i-win muli ang puso mo. This time, with that kind of realization na ikaw dapat yung binigyan niya rin ng, sabihin natin, ng pagkakataon
to show yourself at siya naman yung susuporta sa'yo. Ang gagawin niya, gagawa yan ng iba't ibang paraan in order to reach out to you upang ipakita yung tunay niyang pagbabago, yung realization niya doon sa relationship ninyo. Nandito si Four of Wands. Ibig sabihin, mararamdaman mo rin naman talaga yung kanyang sinseridad. Kasi maybe that time, mga bata pa kayo, you are so immature. Kaya, tsaka masyado siyang kampante kasi ikaw bigay ka naman ng bigay sa kanya eh. Without realizing na nauubos ka rin naman at hindi dapat dapat give and take ang magiging relationship. So gagawa siya ng iba't ibang paraan in order to win you back to his life. And itong Four of Wands dito, it will be a joyful reunion. Ibig sabihin yan, maaring you will give this person a chance to prove himself. And this time, it will be the next level of your relationship. Siguro yung nangyari sa inyong toxic and one-sided lang is just the trial of your relationship. And tong Ten of Swords dito, ibig sabihin, if there's an ending, there is a new beginning. Yung beginning na yon, yung new beginning na yon is new chapter sa relasyon ninyo. Kasi kayo pa rin eh. Four of Wands, ibig sabihin nagkabalikan kayo. Queen of Pentacles, Magician, Four of Cups. Queen of Pentacles dito, sa mga panahon na nagkalayo kayong dalawa, nag-grow ka personally. Kasi yun eh, yun yung nawala sa'yo ng time na kayong dalawa pa lang. Na yun nandun yung immaturity niya. Mas nag-grow ka personally, mas nakilala mo yung sarili mo, mas alaman mo yung capability mo, yung skills mo at napaunlad mo yung sarili mo. But still, you are manifesting for love. And your person, it keeps thinking of you. Ikaw lang, wala namang iba. At ganoon din ikaw. I can sense here, Four of Cups dito ay pareho ninyong energy na palagi nyo lang iniisip ang isa't isa. At nabigyan naman ng pagkakataon kasi nandito si Four of Wands eh. Nandito si Six of Wands. Ibig sabihin, there is a second chances, Nine of Cups, wish fulfillment, and Two of Pentacles. Ibig lang sabihin dito, kailangan nyo lang balansehin ang mga bagay-bagay sa inyong relasyon. Kailangan lang merong give and take relationship. Balansehin din ang inyong oras at panahon para sa isa't isa, para meron kayong strong bond together. At magiging maganda naman ang second chance sa inyong buhay. So, second chances, joyful reunion, paglalaban niya, papakita niya sa iyo ng pagbabago niya. At hindi na magiging one-sided ang inyong relasyon. Tignan natin ang mensahe para sa inyo. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So, ibig sabihin talaga, yung nangyari sa inyo, naging toxic, naging one-sided lang, is merong itinuro sa inyong lessons. So, this time, you know how to support each other, two-sided na. Just trust the process. Your connection is timely, divine. And, tignan pa natin iba pang mensahe. True love. This is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Ang relationship naman kasi hindi siya puro saya lang. Minsan, merong lungkot,
minsan may mga pagsubok, pero pag nalagpasan ninyo yung pagsubok na yon, which is eto nga yun, the Chariot, ibig sabihin yan, mas magiging matatag kayo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow yung Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.